May 48 oras na lang. Iyan ang unang pumasok sa isip ko bago pa man ako tuluyang magising. Parang may mabigat na kamay na dumagan sa dibdib ko, humihigpit sa bawat hinga. Hindi ko pa alam kung anong oras na, pero alam kong totoo yon. 48 oras bago mawala ang lahat ng itinayo ng 3 henerasyon ng pamilya ko. Ako si Rafael Dominguez. 43 taong gulang. Pastor. Anak ng isang pastor. Apo ng isang pastor. At sa loob ng 48 oras, ayon sa papel na hawak ko noon, mawawala ang simbahan na humubog sa buong buhay ko. Kung iniisip mong eksaherado yon, hayaan mong ipaliwanag ko. Taong 2019 sa Santiago de Cuba. Mainit, malagkit at mabigat ang hangin. Iyong klaseng init na parang ayaw kang pakawalan kahit huminto ka sa pagdalaw. Nasa loob ako ng simbahan nang mangyari ang lahat. Nakaupo ako sa harap, inaayos ang mga tala para sa sermon kinagabihan. Karaniwan lang sana ang araw na yon. Walang espesyal. Walang senyales na may darating na unos. Hanggang sa may narinig akong yabag. Hindi basta yabag. Mabigat. Sabay-sabay. May tunog ng bota sa lumang sahig na kahoy. At sa Cuba, kapag narinig mo ang ganong tunog, may kaba kaagad sa sikmura mo. Huminto ang kamay ko sa pagsusulat. Pastor Rafael Dominguez. Malalim ang boses. Walang emosyon. Tumayo ako at humarap sa pintuan. 3 lalaki ang nandoon. 2 ang nakauniforme. 1 ang nakatraje. Siya ang may hawak ng sobre. Siya rin ang may hawak ng kapangyarihan. Opo, sagot ko, pilit pinapakalma ang boses ko. Lumapit siya at inabot ang sobre na parang bato ang bigat. May utos mula sa gobernador ng lalawigan. Hindi ko pa binubuksan ang sobre pero alam ko na. May mga balitang umiikot na. May mga simbahan ng isinara. May mga gusaling pinabagsak. Tahimik lang kaming umaasa na hindi kami mapapansin. Nagkamali kami. Binuksan ko ang sobre. Binasa ko ang unang linya. At doon nagsimulang manginig ang tuhod ko. May 48 oras kami para lisanin ang gusali. Pagkatapos noon, darating ang mga makina. Demolition. Illegal na konstruksyon. Hindi otorisadong aktibidad. May mga dokumento kami na sabi ko halos pabulong. Mahigit 60 taon na ang simbahan na ito. Bago pa ang revolusyon. Ngumiti ang lalaking nakatrage pero hindi yon ngiting may kabaitan. Hindi mahalaga ang mga dokumento, pastor. Ang utos ay galing sa itaas. Sa itaas. 2 salita na sapat na para tapusin ang kahit anong argumento. Pag alis nila, bumalik ang katahimikan. Pero hindi iyon payapang katahimikan. Mabigat. Nakakasakal. Parang ang mismong hangin sa loob ng simbahan ay humihinga ng lungkot. Napaupo ako sa pulpito. Doon mismo kung saan unang nangaral ang lolo ko. Kung saan bininyagan ang tatay ko. Kung saan, noong 8 taong gulang ako, unang beses kong naramdaman na may Diyos na nakakakita sa akin. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, Panginoon, bulong ko, pero walang kasunod. Hindi ko alam kung ano ang susunod na sasabihin. Nang gabing iyon, tinawag ko ang buong kongregasyon. Dumating sila isa-isa. May mga matatanda, may mga bata, may mga pamilyang halos dito na lumaki. Kita ko sa mga mata nila na may mali. Parang ramdam na nila kahit wala pa akong sinasabi. May masamang balita ako, panimula ko. Walang umiimik. May 48 oras tayo bago ipasara at gibain ang simbahan. Parang may sabay-sabay na paghinga na pinigil. May mga luha agad. May mga nakayukong ulo. May mga kamaong pumipigil sa panginginig. Tumayo si Sister Maria. 78 taong gulang. May tungkod pero tuwid ang tindig. Pastor, sabi niya, nanginginig ang boses pero matatag. Nandito ang libingan ng asawa ko sa likod ng simbahan. Dito siya namatay na may pananampalataya. Ano ang mangyayari sa kanya? Wala akong maisagot. Iyon ang pinakamahirap na bahagi. Hindi ang galit. Hindi ang takot. Kundi ang kawalan ng sagot. Nag-empek kami kinabukasan. Mga bangko. Lumang Biblia. Ang organ na tinugtog ng lola ko sa loob ng 30 taon.
Bawat kahon na inilalabas ay parang may kasamang alaala na napupunit. Habang ginagawa namin yon, paulit-ulit sa isip ko ang isang tanong. Bakit? Bakit ngayon? Bakit kami? Bakit ang lugar na ito? At higit sa lahat, nasaan ang Diyos kapag kailangan mo siya? Sa ikatlong gabi, 12 oras na lang ang natitira. Umuwi na ang lahat. Naiwan akong mag-isa sa loob ng simbahan. Umupo ako sa unang bangko kung saan ako laging umuupo noong bata pa ako. Tahimik. Pagod. Walang lakas. Kung may gagawin ka, sabi ko sa dilim, ngayon na. Hindi ko alam noon na may sagot na paparating. At hindi ko rin alam na darating ito sa paraang hindi ko kailanman maiisip. Hindi talaga doon nagsimula ang takot. Ang totoo, nagsimula ito sa katahimikan matapos nilang umalis. Pagkasara ng pinto ng simbahan, naiwan akong nakatayo sa gitna ng bulwagan, hawak pa rin ang sobre na parang anumang sandali ay puputok at lalamunin ako. Ang tunog ng kanilang mga hakbang pababa sa hagdan ay unti-unting nawala, pero ang bigat na iniwan nila ay hindi. Parang may pumasok na malamig na hangin sa loob ng simbahan, kahit sarado ang mga bintana. Umupo ako sa unang bangko at muling binasa ang papel. 1, 2, 3 beses. Parang umaasa akong may magbabago sa mga salita kung titigan ko lang ito ng matagal. Pero malinaw ang bawat linya. Malinaw ang petsa. Malinaw ang oras. Malinaw ang wakas. 48 oras. Hindi ako agad umiyak. Hindi ako agad nagalit. Ang una kong naramdaman ay pagkamanhid. Iyong klaseng pakiramdam na parang may masamang panaginip ka, pero hindi ka patuluyang nagigising. Lumapit ako sa pulpito at ipinatong ang kamay ko sa lumang kahoy. Gasgas na yon, puno ng marka ng panahon. Dito humawak ang lolo ko tuwing nangangaral siya. Dito rin ako unang humawak, nanginginig, noong una akong tumayo sa harap ng kongregasyon bilang pastor. Hindi pwede, bulong ko. Hindi pwede basta-basta. Pero sa mundong ginagalawan namin, maraming bagay ang nangyayari kahit hindi pwede. Nang gabing iyon, habang unti-unting dumarating ang mga miyembro ng simbahan para sa emergency na pagpupulong, ramdam ko na agad ang kaba sa hangin. May mga pabulong na usapan. May mga matang nagtatanong bago pa man ako magsalita. Pastor, totoo ba ang balita? Tanong ng isang binatang naglilinis ng mga bangko. Tumango lang ako. Wala pa akong lakas para magsalita. Isa-isa silang dumating. Si Brother Jos, ang karpintero, na ilang ulit nang nag-ayos ng bubong ng libre. Ang pamilya Rodriguez, 5 bata na dito na natutong maglakad, magbasa, at manalangin. Si Sister Maria, mabagal ang lakad pero laging nauuna sa panalangin. Nang napuno na ang simbahan, tumayo ako sa harap. Ilang segundo akong nanahimik. Hindi dahil gusto ko ng drama, kundi dahil hindi ko alam kung paano sisimulan. May dumating na utos mula sa pamahalaan, sabi ko sa wakas. Ipadedemolis ang simbahan sa loob ng 2 araw. Parang may sabay-sabay na paghigop ng hangin. May batang umiyak. May babaeng napahawak sa dibdib. May lalaking yumuko at pumikit ng mahigpit. Bakit? Sigaw ng isang tinig mula sa likod. Ano ang ginawa natin? Wala akong maisagot. Dahil yon din ang tanong ko. Tumayo si Brother Jos. Kita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pastor, kung pera ang problema, mag-aambagan tayo. Kung papeles, ayusin natin. Hindi pwedeng ganito na lang. Lumapit ako sa kanya at inilapag ang kamay ko sa balikat niya. Hindi iyon ang dahilan, mahina kong sabi. Hindi nila tayo binigyan ng pagkakataon. May bulong ng galit. Hindi sigawan. Hindi gulo. Galit na tahimik. Iyong galit na mas delikado dahil walang mapaglabasan. Hindi ba nila alam, sabi ng isang ina, na dito tayo kumukuha ng lakas? Dito natutong manalangin ang mga anak ko. Tumayo si Sister Maria, dahan-dahan, parang bawat galaw ay may kasamang bigat ng alaala. Pastor, sabi niya, dito ko inihatid ang asawa ko sa huling hantungan. Dito ko hinarap ang pagkawala niya. Kung mawawala ito, saan ako pupunta? Napayuko ako. Para akong pastor na nawala ng direksyon. Sa loob-loob ko, may isang bahagi na gustong sumigaw. Gustong magwala. Gustong kalabanin ang sistema. Pero may isa ring bahagi na natatakot. Dahil alam ko kung sino ang kalaban namin. Kinabukasan, dumating ang balita na ang mismong gobernador ang pumirma ng utos.
Hindi lang ito simpleng abiso. Isa itong pahayag ng kapangyarihan. At parang gusto niyang tiyakin na naiintindihan namin iyon. Bandang tanghali dumating siya. Hindi ko inaasahan iyon. Walang abiso. Walang tawag. Isang konvoy ng sasakyan ang huminto sa labas ng simbahan. Lumabas ang mga tao sa paligid para manood. Kapag may dumating na ganun sa aming lugar, alam mong may mabigat na mangyayari. Pumasok siya sa simbahan na parang siya ang may-ari. Matangkad. Diretso ang likod. Matigas ang tingin. Kasama ang dalawang opisyal. Pastor Dominguez, sabi niya sabay tingin sa paligid. Ito ba ang gusali? Opo, sagot ko. Hindi ko maintindihan, sabi niya, tila nagtataka. Bakit napakaraming tao ang nagagalit? Isa lang itong gusali. Napangiti ako pero mapait. Para sa inyo, gusali lang ito. Para sa amin, tahanan. Tumingin siya sa akin ng matagal. Pastor, huwag nating gawing emosyonal ang usapan. Ito ay tungkol sa batas. Hindi lahat ng tama ay legal, sagot ko bago ko pa napigilan ang sarili ko. Nagtaas siya ng kilay. May sandaling akala ko ay sisigawan niya ako. Pero sa halip, huminga siya ng malalim. May kapangyarihan ng Estado, sabi niya. At kailangan itong sundin. May kapangyarihan din ang pananampalataya, sagot ko. At hindi iyon madaling gibain. Nagkatinginan ang mga opisyal. Ramdam ko ang tensyon. Parang manipis na salamin ang pagitan ng katahimikan at pagsabog. May 2 araw kayo, sabi niya sa wakas. Pag-isipan niyo kung paano ninyo haharapin ito. Pag-alis niya, bumalik ang bigat. Pero may idinagdag na takot. Dahil ngayon, malinaw na hindi kami basta nakalimutan. Sinadya kami. Sa gabing iyon, isa-isa akong nilapitan ng mga miyembro ng simbahan. Pastor, saan tayo pupunta kung mawala ito? Pastor, paano ang mga bata? Pastor, paano kung hulihin tayo kapag nagtipon pa rin tayo? Bawat tanong ay parang bato na idinadagdag sa dibdib ko. Nang mag-isa na naman ako, umupo ako sa gitna ng simbahan. Tumingin ako sa kisam. Sa mga ilaw. Sa mga dingding na puno ng kwento. Kung may kapangyarihan sila, sabi ko sa dilim, mas may kapangyarihan ka. Pero sa sandaling iyon, hindi ko pa alam kung paano. Alam ko lang, hindi pwedeng matapos ito ng tahimik. At doon, sa gitna ng takot at galit, may isang pasyang unti-unting nabuo sa loob ko. Isang desisyong hindi ko pa handang ipaliwanag. Isang desisyong magbabago ng lahat. Nang magsimula silang magsiwian, isa-isa, may bahagi sa loob ko na gustong sumunod. Umuwi. Isara ang pinto. Magtago sa kama at hintayin matapos ang lahat. Pero may isa pang tinig na mas mahina, mas mabagal, pero mas matigas ang kapit. Sabi nito, manatili ka. Kaya nanatili ako. Isa-isa kong pinatay ang mga ilaw hanggang sa ang natira na lang ay ang dilaw na bombilya sa harap ng altar. Tahimik na tahimik. Iyong katahimikan na parang may laman. Parang may nakatingin kahit wala kang nakikita. Umupo ako sa unang bangko. Hindi dahil iyon ang pinakamalapit sa altar, kundi dahil iyon ang bangkong kinaupuan ko noong bata pa ako. Doon ako umuupo kapag inaantok na ako sa sermon ng lolo ko. Doon ako umiyak noong unang beses kong naintindihan na hindi na babalik ang tatay ko mula sa ospital ng gabing iyon. Hinawakan ko ang kahoy. Malamig. Gasgas. Totoo. Kung ito na talaga ang huli, bulong ko, gusto kong narito ako. Walang sagot. Huminga ako ng malalim at ipinikit ang mga mata ko. Sinubukan kong magdasal ng maayos. Alam mo yon, iyong maayos na panalangin. May simula, may gitna, may tamang salita. Pero wala. Parang tuyo ang lalamunan ng kaluluwa ko. Kumusta ka? Tanong ko sa dilim, halatang pilit. Ako hindi. Tumawa ako ng mahina. Hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil parang iyon na lang ang natitira sa akin. Tawanan ang sarili bago tuluyang mabasag. Hindi ko naiintindihan, sabi ko, mas malakas na. Naglingkod kami. Hindi kami perpekto, pero tapat kami. Bakit ganito? Wala pa ring sagot. Tumayo ako at naglakad sa gitna ng simbahan. Bawat hakbang ay may kasamang alaala. Dito ikinasal ang mag-asawang halos araw-araw nag-away noon. Dito bininyagan ang sanggol na hindi inakala ng mga doktor na mabubuhay. Dito kami nagluksa. Dito rin kami nagtawanan.
At ngayon, sabi ko, gugibain lang. Ramdam ko ang galit na umaakyat. Hindi bigla. Dahan-dahan. Parang tubig na kumukulo. Kung totoo ka, sabi ko, nanginginig ang boses, bakit parang tahimik ka? Hinampas ko ang bangko. Hindi malakas. Pero sapat para maramdaman kong may galit ako. Sapat para maramdaman kong tao pa rin ako. Nasaan ka noong dumating sila? Sigaw ko, wala nang pakialam kung may makarinig. Nasaan ka noong pinirmahan ang papel? Nasaan ka noong nakita kong umiiyak ang mga tao? Humina ako ng mabilis. Ramdam ko ang pagod. Hindi lang sa katawan. Sa loob. Yung klaseng pagod na hindi inaayos ng tulog. Umupo ulit ako. Nakayuko. Tahimik. Hindi ko alam kung ilang oras ang lumipas. Nawalan ng saysay ang oras. May sandaling pumasok sa isip ko na baka ito na yon. Baka hanggang dito na lang. Baka kailangan ko nang tanggapin na may mga laban na hindi natin panalo kahit gaano ka pa manalangin. At doon ako natakot. Hindi sa pagkawala ng gusali, kundi sa posibilidad na mali ako sa lahat. Na baka wala talagang nakikinig. Na baka ang pananampalataya ko ay sandalan lang nagawa ng takot. Kung wala ka, bulong ko, sabihin mo na ngayon. Parang hamon. Parang pagsusuma mo. Tumayo ako at lumuhod sa harap ng altar. Hindi elegante. Hindi maayos. Parang taong napagod ng tumayo. Pagod na ako, sabi ko, diretsyo. Hindi ko na alam ang sasabihin. Hindi ko na alam kung paano maniniwala ng hindi nasasaktan. Tumulo ang luha ko. Hindi ko pinigilan. Tumulo ito sa sahig, sa kahoy, sa mga alaala. Kung kailangan mong gibain ito, dagdag ko, sige. Pero huwag mo akong pabayaan. Tahimik. Walang liwanag. Walang tinig. Walang himala. At iyon ang masakit. Hindi ang pagtanggi, kundi ang kawalan ng sagot. Humiga ako sa bangko, nakatagilid, parang batang napagod kakaiyak. Nakatitig ako sa kesam. Sa mga bitak. Sa mga aninong nililikha ng ilaw. Kung may gagawin ka, bulong ko sa huling lakas ng loob ko, gawin mo na. Dahil wala na akong kaya. Hindi ko alam kung iyon ba ay panalangin o pagsuko. Unti-unting bumigat ang talukap ng mata ko. Hindi dahil payapa ako, kundi dahil ubos na ako. Ang katawan ko ang nagdesisyon para sa akin. Nakatulog ako doon. Sa gitna ng simbahan. Sa gitna ng katahimikan. Sa gitna ng kawalan ng sagot. At habang natutulog ako, hindi ko alam na ang katahimikang iyon ay hindi kawalan. Ito ay paghihintay. Isang paghihintay na magwawasak sa lahat ng inaakala kong alam ko. Dahil sa ganap na dilim ng gabing iyon, may isang sandali na paparating. Isang sandali na magigising ako hindi dahil sa ingay ng tao, o takot, o galit. Kundi dahil sa isang bagay na hindi ko kailanman mararanasan noon. Alas negatibo 4:17 ng madaling araw, may gumising sa akin. Nagising ako na parang may humila sa loob ko. Hindi tunog ng pagsabog. Hindi sigaw. Hindi yabag ng makina. Isang biglaang paggising na parang may kamay na dumampi sa balikat ng kaluluwa ko at nagsabing, gising na. Napadilat ako. Una kong napansin ang liwanag. Hindi ito ang dilaw na ilaw na iniwan kong bukas sa harap ng altar. Iba ito. Mas banayad pero mas malinaw. Parang may init na hindi nakapapaso. Parang liwanag na hindi naninilaw ang mata, kundi nagpapalinaw. Umupo ako sa bangko, mabagal, parang takot na baka mawala kapag gumalaw ako ng bigla. Tahimik ang simbahan, pero hindi ito ang katahimikang walang laman. May bigat ang hangin. May presensya. Tumingin ako sa relo na suot ko pa rin. 4:17 ng madaling araw. Panginoon, bulong ko, hindi sigurado kung gusto ko bang may sumagot. Sa bawat hinga ko, ramdam ko ang pagbabago. Parang ang hangin mismo ay may pulso. Parang may ritmo ang katahimikan. Tumayo ako. Nanginginig ang tuhod ko pero hindi sa takot. Sa pagkabigla. Sa pakiramdam na may nangyayari na hindi ko kontrolado. Habang naglalakad ako papunta sa gitna ng simbahan, napansin kong ang liwanag ay hindi galing sa altar. Galing ito sa mga bintana. Pero hindi liwanag ng poste sa labas. Hindi liwanag ng buwan. May kakaibang kulay. Gintong may bahid ng puti. Parang pulot na may sariling liwanag.
Lumapit ako sa bintana. At doon ko naramdaman ang bigat. Hindi sa dibdib. Sa buong katawan. Parang may yumakap na hindi pisikal. Parang may nagsabing, huminto ka muna. Diyos ko, bulong ko, halos walang tunog. At doon ko narinig ang tinig. Hindi ito parang tinig ng tao. Wala itong direksyon. Parang nanggagaling sa lahat ng dako at wala ring pinanggagalingan. Hindi malakas. Hindi mahina. Sakto lang para hindi mo ito maikakaila. Raphael. Napaluhod ako. Hindi dahil inutusan ako, kundi dahil hindi kinaya ng katawan ko ang bigat ng sandaling iyon. Parang ang tuhod ko mismo ang pumili ng posisyon. Bakit ka umiiyak? Tanong ng tinig. Hindi iyon tanong na naghahanap ng impormasyon. Tanong iyon na alam na ang sagot. Dahil mawawala na, sagot ko, umiiyak na naman. Dahil kukunin nila ang lahat. May katahimikan sandali. Hindi nakakabingi. Mapagbigay. Akala mo ba, sabi ng tinig, dito ako naninirahan? Napapikit ako. Tumulo ang luha ko sa sahig. Akala mo ba ang kapangyarihan ko ay nakakulong sa dingding na ito? Hindi, sagot ko, pero alam kong nagsisinungaling ako kahit sa sarili ko. Dahil sa loob-loob ko, kahit ayaw kong aminin, natakot akong mawala siya kapag nawala ang gusali. Buksan mo ang mga mata mo, sabi ng tinig. At tumingin ka. Tumayo ako, nanginginig pa rin. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa labas. At doon huminto ang mundo ko. Sa kalye sa harap ng simbahan, may mga tao. Hindi isa. Hindi 10. Hindi daan-daan. Marami. Nakahanay sila. Tahimik. Nakatayo ng magkakatabi, parang pader na gawa sa laman at hininga. May mga lalaki, may mga babae, may matatanda, may bata. May mga nakauniporme. May mga nakaputing damit. May mga mukhang hindi ko pa kailanman nakita sa buong buhay ko. Sinong mga ito? Tanong ko, halos pabulong. Hindi ka nag-iisa, sagot ng tinig. Tumingin ako ng mas mabuti. Wala sa kanila ang nagsasalita. Wala ring galit sa mukha nila. May kapayapaan. Parang alam nila kung bakit sila naroon. Hindi ba nila alam, sabi ko, na may panganib? May bahagyang halakhak sa tinig. Hindi panunuya. Hindi pangungutya. Parang alon na humahaplos sa buhangin. May mga laban, sabi nito, na hindi sa lakas nilalabanan. Ramdam ko ang init ng liwanag sa balat ko. Parang dumadaloy sa dugo ko. Parang may inaayos sa loob ko na hindi ko alam na sira. Akala mo, dagdag ng tinig, na kapag tahimik ako, wala akong ginagawa. Napahawak ako sa dibdib ko. Bumigat ang hininga ko. Pinanood ko ang bawat luha, sabi nito. Narinig ko ang bawat tanong. At narito ako. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo roon. Oras. Minuto. Parang hindi na mahalaga. Anong magyayari? Tanong ko sa wakas. Manood ka, sagot ng tinig. At matuto. Unti-unting humina ang liwanag. Hindi biglang nawala. Dahan-dahan, parang araw na paalam sa umaga. Ramdam ko ang presensya hanggang sa parang natunaw ito sa hangin. Naiwan akong nakatayo, nanginginig, umiiyak, humihinga. Lumabas ang unang sinag ng araw sa silangan. At habang nakatayo ako roon, nakatingin sa mga taong nakapalibot sa simbahan, isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi ako nag-iisa. At kung tama ang pakiramdam ko, ang araw na ito ay hindi magtatapos tulad ng inaakala ng lahat. Dahil nang tumingin akong muli sa bintana, mas malinaw ko nang nakita ang kanilang mga mukha. At doon ko naintindihan. May mas malaki pang mangyayari. Habang unti-unting sumisikat ang araw, lalo ring luminaw ang tanawin sa labas ng bintana. Akala ko noong una ay panaginip lang. Iyong klase ng panaginip na parang totoo habang nangyayari pero mawawala kapag kinurap mo ang mga mata mo. Kaya kumurap ako. Minsan. 2. 3 beses. Nandoon pa rin sila. Nakatayo sila sa magkabilang gilid ng kalsada, diretso ang likod, tahimik, magkakalapit na parang sinadya ang bawat puwang. Wala ni isang sumisigaw. Wala ring nagtataas ng kamao. Walang placard. Walang galit. Pero may bigat ang presensya nila. Isang bigat na hindi mo basta-basta itutulak. Lumabas ako ng pinto ng simbahan, dahan-dahan, parang natatakot akong masira ang isang bagay na hindi ko maintindihan.
Nang makita nila ako, walang nagbago sa ayos nila. Walang tumango. Walang kumaway. Pero ramdam ko, malinaw na alam nilang naroon ako. Huminga ako ng malalim. Sino kayo? Tanong ko, malakas-lakas, umaasang may sasagot. Wala. Hindi katahimik ang bastos. Katahimik ang buo. Parang desisyon. Napansin ko ang detalye. May mga lalaking nakauniporme ng militar. May mga babaeng nakaputing kasuotan na parang mga nurse o doktor. May matatandang halos hirap ng tumayo pero naroon pa rin. May mga batang hawak ang kamay ng mga magulang nila, tahimik, seryoso. Panginoon, bulong ko, ano ito? Walang tinig na sumagot ngayon. Pero hindi ko na kailangan. Bandang 7:00 ng umaga, narinig namin ang unang ugong. Hindi ko na kailangang tumingin para malaman kung ano yon. Ang tunog ng makina ay hindi nagkakamali. Mabigat. Metaliko. Parang hayop na gutom. 3 excavator ang lumitaw sa dulo ng kalsada, kasunod ang mga truck at mga lalaking may suot na helmet. Huminto sila nang bigla nang makita ang tanawin. Bumaba ang foreman ng demolisyon. Kita ko sa mukha niya ang gulat. Napakamot siya sa ulo, parang hindi makapaniwala sa nakikita niya. Ano to? Tanong niya sa sarili, pero malakas ang boses. May rally ba? Lumapit siya sa unang hanay ng mga tao. Kailangan niyong umalis, sabi niya. May opisyal na trabaho kami rito. Walang sumagot. Lumapit pa siya. Mas malapit. Naririnig niyo ba ako? Isa sa mga lalaki ang tumingin sa kanya. Ngumiti. Hindi ngiting mapang-asar. Ngiting payapa. Parang sinasabing, hindi ka kaaway, pero hindi ka rin makakalusot. Umatras ang foreman. Kinuha niya ang radyo. Base, may problema kami. Hindi kami makapasok. Ano nang ibig mong sabihin? Sagot ng boses sa kabilang linya. May mga tao, sabi niya, nag-aalangan. Marami. At hindi sila umaalis. Tumawag ka ng pulis, utos ng boses. Hindi nagtagal, dumating ang mga patrol car. 6. Bumababa ang mga pulis, sanay sa kontrol, sanay sa otoridad. Pero nang makita nila ang mga tao, may nagbago sa kilos nila. Isa sa kanila ang dahan-dahang nagtanggal ng sombrero. Isa pa ang tumigil sa paglakad. Parang may humawak sa mga paa nila. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ng isang pulis, pilit ang tapang. Walang sagot. Isa sa mga pulis ang humarap sa akin. Pastor, anong nangyayari? Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko rin alam, tapat kong sabi. Bandang 10:00, dumating siya. Ang gobernador. Kasama ang mas matataas na opisyal. Kita ko sa mukha niya ang inis bago siya bumaba ng sasakyan. Pero nang makita niya ang paligid, ang inis ay napalitan ng pagkalito. Pastor Dominguez, sigaw niya. Lumabas ka. Lumapit ako, nanginginig pero kalmado. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil may kakaibang kapayapaan na humawak sa akin. Anong paliwanag mo rito? Tanong niya, hindi na ganoon katigas ang boses. Hindi ko sila tinawag, sagot ko. Wala akong kontrol dito. Tumingin siya sa mga tao. Isa-isa. Parang hinahanap ang bitak. Wala siyang nakita. Isang matandang babae ang lumapit mula sa hanay. Mabagal ang lakad. Puting-puti ang buhok. May lalim ang mga mata. Ako si Esperanza, sabi niya sa gobernador. Hindi ako relihiyosa. Pero kaninang madaling araw, may gumising sa akin. Nanlaki ang mata ng gobernador. Ano nang ibig mong sabihin? Pareho kaming oras, dagdag ng isa pang tinig mula sa likod. 4:17. Isa pa. Narinig ko rin. May nagsabi sa akin na pumunta rito. Isa-isa silang nagsalita. Iisa ang kwento. Iisang oras. Iisang tawag. Unti-unting namutla ang mukha ng gobernador. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kawalan ng paliwanag. Tumahimik siya sandali. Pagkatapos, huminga ng malalim. Ikakansela ang demolisyon, sabi niya, parang mas kailangan niyang pakinggan ang sarili niyang boses. Sa ngayon, may bulungan. May pigil na hikbi. Pero bago pa man kami makapagdiwang, may isang bagay na mas kakaiba ang nangyari. Isa-isa, ang mga tao ay nagsimulang umalis. Walang paalam. Walang salita.
Tahimik lang silang naglakad palayo, parang natapos na ang tungkulin nila. At sa loob ng wala pang isang oras, wala na sila. Nakatayo kaming lahat sa gitna ng kalsada, parang mga taong nagising mula sa isang panaginip na sabay-sabay. Kinagabihan, tinipon ko muli ang kongregasyon para ikwento ang lahat. Habang nagsasalita ako, nakita ko si Sister Maria na dahan-dahang tumayo. "Pastor," sabi niya, nanginginig ang boses. "Marami sa mga taong nakita ko kanina patay na. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ko. Ang asawa ko," dagdag niya. "Nandoon. Isa-isa silang tumango. May mga pangalan. May mga mukha. Mga taong matagal nang wala. At doon ko naintindihan. Hindi pa pala tapos ang kwento. Sa katunayan, doon pa lang ito nagsisimula." Hindi agad nagsalita ang gobernador. Nakatayo siya sa harap ng simbahan, nakaharap sa kalsadang kanina lang ay puno ng mga tao at ngayoy tila walang nangyari. Parang nilamon ng hangin ang lahat. Walang bakas. Walang ingay. Walang paliwanag. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita ko ang isang taong hindi sigurado sa sarili. "Pastor," sabi niya sa wakas, mabagal at mabigat ang boses, "ipaliwanag mo sa akin ang nangyari. Hindi iyon utos. Hindi iyon hamon. Isa yung pakiusap." Tumingin ako sa paligid. Sa mga opisyal. Sa mga pulis. Sa mga manggagawa ng demolisyon na ngayon ay nakatayo lang, walang ginagawa, parang nakalimutang may trabaho sila. Lahat sila ay naghihintay ng sagot na alam kong wala ako. Kung may paliwanag ako, sagot ko ng tapat, ibibigay ko. Pero wala. Napailing siya. 3 dekada na akong nasa gobyerno, sabi niya, halos para sa sarili niya. Nakakita na ako ng protesta. Nakakita na ako ng pananakot. Nakakita na ako ng panlilinlang. Pero hindi ito. Tahimik kaming naglakad papasok sa simbahan. Siya, ako, at 2 opisyal na halatang hindi komportable. Parang ang mga dingding ay may sariling hininga. Parang may alaala pa ng liwanag na dumaan kaninang madaling araw. "Sabihin mo sa akin," tanong niya, "talaga bang wala kang tinawagan?" "Wala," sagot ko. Hindi ko alam ang mga pangalan nila. Umupo siya sa unang bangko. Hindi ang pinakamalapit sa altar, kundi sa gitna. Parang gusto niyang manatiling nasa pagitan ng distansya at lapit. "May nagsabi sa akin," sabi niya, "na pare-pareho raw ang kwento. Pare-pareho ang oras." Tumango ako. 4 oras 17 minuto. Napapikit siya sandali. 4:00 ng umaga, bulong niya. "Alam mo ba kung ilang beses kong narinig ang salitang, hindi posible sa buhay ko?" Ngumiti ako ng mahina. Araw-araw. Tumingin siya sa akin. "Hindi ako naniniwala sa mga himala." "Hindi rin kayo naniniwala kanina," sagot ko, "na hindi niyo magigiba ang simbahan." Hindi siya ngumiti. Pero hindi rin siya nagalit. Parang may unti-unting bumibigay sa loob niya. Sa gabing iyon, bumalik siya. Hindi kasama ang mga opisyal. Hindi kasama ang konvoy. Mag-isa. Naupo kami sa loob ng simbahan. Tahimik. Walang kamera. Walang papel. "May gusto akong marinig," sabi niya. Hindi bilang gobernador. Bilang tao. Tumango ako. Makikinig ako. Huminga siya ng malalim. "May nakita akong mukha kanina," sabi niya. Isang matandang lalaki. Alam kong nakita ko na siya dati. Hindi ako nagsalita. Naalala ko na, dagdag niya. Namatay siya noong 1 lindol, 15 taon na ang nakalipas. Nandoon ako sa rescue operation. Nanlamig ang hangin sa pagitan namin. Hindi ko sinasabi na multo ang nakita ko, mabilis niyang dagdag, parang depensa. Sinasabi ko lang na hindi ko ito may proseso. Hindi rin namin, sagot ko. Kinabukasan, tinawag niya ang isang pagpupulong. Hindi pampubliko. Hindi opisyal. Mga piling tao lang. At isa-isa, pinapagsalita niya ang mga nakakita. Si Esperanza. Si Brother Jos. Si Sister Maria. Iba't ibang boses. Iisang kwento. Marami sa kanila, sabi ni Sister Maria, umiiyak, ay matagal nang wala. Tahimik ang silid. Tumingin ang gobernador sa akin. Kung totoo ito, sabi niya, hindi ko alam kung anong batas ang pwedeng sumagot. Baka, sagot ko, hindi batas ang kailangan.
Matagal siyang hindi nagsalita. Parang may tinimbang sa loob niya. Kapangyarihan laban sa hiwaga. Kontrol laban sa hiya. Sa huli, tumayo siya. Kanselado ang utos, sabi niya. Malinaw. Walang alinlangan. Hindi nagigibain ang simbahan. Parang may bumagsak na pader sa dibdib ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Umupo lang ako at huminga para ngayon lang ulit. Hindi ko maipapangako, dagdag niya, na maintindihan ko ito kailanman. Pero ipapangako ko na igagalang ko ito. Nagkatinginan kami. Hindi bilang pastor at gobernador. Kundi bilang dalawang taong nabago ng isang bagay na hindi nila hiniling. Bago siya umalis, huminto siya sa pintuan. Pastor, sabi niya, kung may Diyos nga parang ayaw niyang manahimik. Ngumiti ako. Hindi siya kailanman tahimik. Minsan lang, hindi natin siya pinakikinggan. Pag alis niya, alam kong tapos na ang laban na yon. Pero ramdam ko rin. Hindi pa tapos ang kwento. Dahil ang mga nangyari ay hindi wakas. Simula pa lang iyon. Hindi bumalik sa dati ang simbahan. Iyon ang unang napansin ko matapos ang lahat. Akala ko, kapag nakansela na ang demolisyon, babalik kami sa normal. Mga sermon, awitan, panalangin. Parang walang nangyari. Pero mali ako. Kapag nakasaksi ka ng isang bagay na hindi mo maipaliwanag, may nagbabago sa loob mo. At kapag sapat na karaming tao ang nagbago sa loob, nag-iba ang direksyon ng isang lugar. Sa unang linggo matapos ang insidente, puno ang simbahan. Hindi lang ang mga dating miyembro. May mga bagong mukha. May mga taong tahimik lang na umupo sa likod. May mga hindi marunong kumanta ng mga awit pero nakatingin ng diretsyo sa altar na parang may hinahanap. Habang nangangaral ako, ramdam ko ang kakaibang tensyon. Hindi ka ba inaasahan? Parang lahat kami ay naghihintay na may mangyari ulit kahit hindi namin alam kung ano. Pagkatapos ng serbisyo, may lumapit sa akin. Isang batang lalaki, mga 8 taong gulang. May hawak na 2 saklay. Nakangiti pero may hiya. Pastor, sabi niya, ako po si Pedrito. Lumuhod ako para maging ka-level niya. Kumusta ka, Pedrito? Hindi po ako marunong tumakbo, sabi niya diretsyo, parang nagkukwento lang ng araw niya. Sabi ni Mama, pwede raw po kayong magdasal. Napatingin ako sa mga magulang niya. Kita ko ang pagod sa mga mata nila. Iyong pagod na galing sa matagal na pag-asa at paulit-ulit na pagkabigo. Hinawakan ko ang mga kamay ni Pedrito. Hindi ako sigurado. Hindi ako naghahanda ng himala. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ko sanay na ako. Pero iba pala kapag harap-harapan na. Anong gusto mong ipagdasal? Tanong ko. Gusto ko pong makatakbo, sagot niya. Kahit konti lang. Nanahimik ang buong simbahan. Parang may humawak sa hininga ng lahat. Nagdasal ako. Simple. Walang sigaw. Walang palabas. Panginoon, sabi ko, kung ikaw nga ang gumawa ng imposible, ikaw na ang bahala. Pagkatapos ng panalangin, tumingin sa akin si Pedrito. Pwede ko na po bang subukan? Tumango ako, hindi sigurado kung anong mangyayari. Binitiwan niya ang isang saklay. Tapos ang isa pa. Tumayo siya, nanginginig. May mga napapikit sa kongregasyon. May mga humawak sa kamay ng katabi nila. At naglakad siya. 1, 2, 3 hakbang. Tumigil ang mundo. Ngumiti siya ng malaki. Pastor, sigaw niya, nakakalakad ako. At bago pa ako makasagot, tumakbo siya. Hindi perpekto. Hindi mabilis. Pero tumakbo. Palibot ng simbahan. Tawa. Sigaw. Luha. Ang mga magulang niya ay lumuhod. Hindi ko na maalala kung sino ang unang umiyak. Alam ko lang, lahat kami ay nadala. Kinabukasan, tumawag ang doktor. Hindi ko ito maipapaliwanag, sabi niya. Pero nagbago ang mga buto. Hindi iyon ang huli. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating si Miriam. 45 taong gulang. Galing sa Havana. May suot na scarf sa ulo. Tahimik magsalita. May 6 na buwan na lang daw po ako, sabi niya diretsyo, parang nagbabasa ng resulta. Gusto ko lang pong humingi ng panalangin. Walang dramatiko. Walang eksena. Nagdasal kami. Buong simbahan. Hindi siya gumaling agad.
Pero may nagbago. Kapayapaan. Tulog na mahimbing sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan. 3 buwan ang lumipas. Bumalik siya. Walang scarf. Nakangiti. Wala na raw, sabi niya. Wala na ang cancer. Dumami ang tao. Dumami ang kwento. Dumami ang mga gabing umiiyak kami hindi dahil sa takot, kundi sa pasasalamat. Ang gobernador ay bumalik din hindi para magsalita. Para makinig. Umupo siya sa likod. Tahimik. Minsan lumalapit pagkatapos ng serbisyo. Hindi ko pa rin maintindihan, sabi niya minsan, pero hindi ko na kayang itanggi. Hindi siya naging miyembro. Hindi siya nangaral. Pero pinrotektahan niya ang simbahan. Pinirmahan ang mga papeles. Nagdeklara ng araw ng paggalang sa pananampalataya sa lalawigan. Lumaki ang simbahan. 45 naging 300. 300 naging 500. Hindi lang numero. Mga buhay. Mga kwento. Si Sister Maria ang naging tagapagtala. May kwaderno siya. 1 naging 2. 2 naging 3. Puno ng petsa. Puno ng pangalan. Puno ng imposible. Minsan, habang nakaupo ako sa harap ng altar matapos ang isang mahabang araw, napaisip ako. Hindi ito tungkol sa gusali. Hindi ito tungkol sa demolisyon. Hindi ito tungkol sa isang gabi ng liwanag. Ito ay tungkol sa direksyon. At doon ko naintindihan. Ang nangyari sa amin ay hindi para sa amin lang. Ito ay binhi. At may mga binhing hindi agad tumutubo, pero kapag tumubo, hindi na mapipigilan. Kung nakarating ka hanggang dito, may dahilan. Hindi dahil magaling akong magkwento. Hindi dahil kahanga-hanga ang simbahan namin. Kundi dahil may bahagi sa kwentong ito na kumatok din sa'yo. Tahimik. Hindi mapilit. Pero malinaw. Habang sinusulat ko ito, nakaupo ako sa parehong bangko kung saan ako umiyak noong akala ko tapos na ang lahat. Pareho pa rin ang sahig. Pareho pa rin ang amoy ng kahoy. Pero ako, hindi na pareho. At baka ikaw rin kahit hindi mo pa napapansin. Alam mo, matagal kong inisip kung dapat ko bang ikwento ang lahat ng ito ng ganito. May mga detalye na mas madaling itago. Mas ligtas kung gawing inspirational story na lang. Pero kung may natutunan ako, ito yon, ang himala ay hindi para sa mga perpekto. Para ito sa mga pagod pero hindi sumuko. Maraming nagsabi sa akin, Pastor, espesyal kayo. Hindi iyon totoo. Wala kaming lihim na panalangin. Wala kaming kakaibang ritual. May takot kami. May galit. May mga sandaling gusto na naming tumigil. Ang kaibahan lang na natili kami. Hindi dahil matapang kami, kundi dahil wala na kaming ibang mahawakan. Baka ganoon din ang sitwasyon mo ngayon. Baka hindi simbahan ang muntik mong mawala. Baka trabaho. Baka pamilya. Baka kalusugan. Baka tiwala sa sarili. Baka pananampalataya mismo. At baka may papel ka ring hawak ngayon. Hindi literal. Pero malinaw. May petsa. May deadline. May banta. Gusto kong malinaw, hindi lahat ng kwento ay nagtatapos tulad ng sa amin. Hindi lahat ng panalangin ay sinasagot sa paraang gusto natin. Pero lahat ng panalangin na totoo, may ginagawa sa loob mo kahit wala ka pang nakikita sa labas. Noong gabing iyon, hindi ko hiniling ang liwanag. Hiniling ko lang na huwag akong pabayaan. At iyon ang natutunan ko, minsan, ang sagot ay hindi pag-alis ng problema, kundi presensya sa gitna nito. Kung tatanungin mo ako ngayon, Pastor, naniniwala ka ba na posible ang himala? Sasagot ako ng, pero hindi dahil sa nakita ko. Kundi dahil sa kung sino ang nakita ko akong maging matapos ang lahat. Mas tapat. Mas mapagpakumbaba. Mas handang makinig. At iyon ang gusto kong mangyari sa'yo. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo habang nakikinig o nagbabasa nito. Pero alam ko ito, hindi ka nag-iisa. Kahit pakiramdam mo ay tahimik ang langit. Kahit pakiramdam mo ay walang sagot. May mga sandali na ang himala ay nagsisimula hindi sa pagbabago ng sitwasyon, kundi sa desisyon na manatili kahit masakit. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa'yo, huwag mo itong itago. Ibahagi mo. Ipadala mo sa isang taong alam mong pagod na ring umasa. Isang taong malapit nang bumitaw.
Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hayaan mong ang kwento ang magsalita. At kung kaya mo, magsulat ka rin. Sabihin mo kung saan ka nanonood o nakikinig. Hindi para sa bilang. Para sa koneksyon. Para malaman ng iba na may taong katulad nila sa ibang lugar na lumalaban din. At higit sa lahat, maghanda ka. Dahil ang kwentong ito ay hindi nagtatapos dito. May mga kwentong mas mahirap ikwento. May mga sandaling mas matagal kong tinahimik. Mga pangyayaring halos hindi ko kayang balikan. At sa susunod, iyon ang ibabahagi ko. Hindi dahil madali, kundi dahil kailangan. Sa susunod na yugto, ikukwento ko ang istoryang muntik ko nang hindi isalaysay kahit kanino. Isang kwentong mas personal, mas masakit, mas mapanganib. At baka, iyon mismo ang kailangan mong marinig. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat ang unang nakaalam.